Nung first nag-meet kami ni Rams, ramdam ko na mabuting tao si Rams. Ramdam ko. Kasi gano'n naman kapag syempre yung first impression ko sa kanya, naramdaman kong mukhang magkakatulungan kami ng maayos. Kasi syempre ako, marami akong pangarap sa buhay. Kasi nga, laging sinasabi ko, life is short. So, gawin mo na lahat ng dapat mong gawin. So, nung nag-meet kami ni Rams, nasabi ko yung mga plans ko. Tapos, syempre, surrounded ako ng good heart ng mga kaibigan din niya. So, parang mas kampante ako sa buhay ko ngayon with Rams. Okay, thank you. Yung mga cryptic post mo. Pera. Kasi dumadating kasi sa point ng buhay na, syempre tayo may mga namimit na tao. Okay? Syempre hindi naman lahat ang pagsasama laging masaya. Nagkakameron kayo ng differences at depende sa bigat ng mga hindi nyo pagkakaunawaan. Okay? And ang sa akin kasi, sinuklian ng Panginoon sa akin yung mga bagay na niluha ko this past few weeks. Kaya para ba sa akin, whatever na minagawa sila, na mabuti para sa akin, china-cherish ko yun. Marami akong natutunang bagay sa kanila at thankful ako sa kanila. At whatever na nagawa naman nila sa akin, nakasakit sa akin, yun ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Alam naman namin yung ugali niyan, pero nagkaroon ba kayo ng issue sa pera? Once and for all. Para kasi siguro merong proper venue para pag-usapan yun. Pero ang sa akin kasi Kuya Nords ay kinalimutan ko na whatever na nagawa sila. Mas binabalanse ko sa puso ko yung mga nagawa nila for me. Oo. Sige, pautang na lang. Nakalimutan mo na. Gordy, nabalita ko kay Morley. 50 million. 50 million. Masyado siyang maalaga. Napakainin mo, kakakain ng ganito. Laging para sa ikabubuti ko. Which is, alam mo, hindi ko nakita from my past managers, wala akong nakitang ganong personal attachment. At saka syempre, nag-brainstorm kami, whatever na para sa akin, na makakita sa akin. Siyempre naman. Lagi kami yung pinag-uusapan namin, yun ang maganda. What's nice with Jojo, malikot yung utak niya. He's very creative. Dami niyang gustong gawin. Kasi talaga ma-overwhelm ka. So kailangan mo rin siyang i-check, rentahan, ito lang tayo, dito lang tayo. Slowly but surely. Ako may rentahan ngayon dito. Hindi naman. But one thing is for sure, napakasipag yung tao, mabait siyang tao. And sabi ko nga nung tinusap ako nila, ni Roxy, ni Jonathan, ni Mama Ona, ni Jobert, ni Morley, na bakit hindi siya mag-join ng artist circle? Sabi ko, why not? Because then nag-usap kami, maganda yung meeting namin. I think we spent hours talking, and nakita ko he's really passionate sa singing career niya because he has the voice. At ang gaganda ng mga naka-line up na kanta sa kanya. So, bakit hindi natin tutulungan ng taong gustong mag-share ng talent niya and at the same time gustong tumulong sa mga tao? Good, di ba? Ako yung nag-remake nitong Boy ni TV Cruz. Hindi kami magkakilala. Okay? Ngayon, siya ang producer nung kay Dina Bonnevie, yung House of D. Ako ang mag-remake ng Bakit Maganyan. So, di ba? So, bakit kami bilang pagtatagpuin na pareho namin hindi kilala isa't isa? So, may purpose siguro ang Panginoon kasi ako yung gumagawa ng makabagong version ng mga artist niya rin. O, di ba? Kaya sabi ko mukhang ito ay mga sign na para kami sa isa't isa.
Yung Tracy alias namin yun nung kolehiyo nila Roxy. Trey. Jojo for a new management. Siyempre salamat kay Rams. Very trusted partner namin sa Star Music. Marami siyang talents na hinawakan din under ABS-CBN Music, and now he's managing Jojo, and excited kami sa mga bagong music pa na ilalabas namin na aawitin ni Jojo, and it's going to be a combination of cover songs of your well-loved classics, mga well-loved classics na bibigyan niya ng covers, and mga original songs na isusulat para sa kanya. And actually, meron nga akong sinusulat na bagong Christmas song for him. So, congratulations. I'll swear to you. Ay idea nila ba yon? Once and for all, yun ba ay talagang gimmick lang para lang ma-promote yung mga kanta mo? Hindi siya actually gimmick worthy kasi dumating siya sa point na para siyang nakadestinong mangyayari. Walang nagplano or anything, so siguro talagang itinakdayo ng Panginoon. Kasi kung hindi yun nangyari, hindi tayo nakakausap na yung panahon to. Mababago ang kwento ng buhay. So, for me, hindi siya pinlano kasi that time, napapansin naman yung song ko ng Somewhere in My Past, di ba? Ang daming mga social media influencers na nag-support sa akin doon. At ako naman, doon sa former management ko, ako'y thankful sa kanila. Kasi may mga bagay kami pinagsamahang magaganda, parang trinato ko na sila mga kapatid. Okay, siguro dumating lang talaga yung point na may mga differences kami, hindi kami talagang kailangan pag-ituloy. So, siguro, naunawaan, nagpaalam naman ako sa kanila ng maayos. At saka, I just want to make things clear, wala akong contract with anyone. Wala akong isinay na contract with them, except dito sa management ko ngayon. Okay. Pero yes. Yes, yun din yung una kong tinanong kay Jojo kung meron siyang live contract. Pero naman ako if there's any artist na gustong magpa-manage, tatanungin ko muna. Isang protocol ko yun. Kung meron siyang buhay na contract. Kasi kung meron, hindi tayo dapat nag-uusap tungkol sa management. Kung sinabi naman niyang wala, bakit naman po hindi? Pero kasi nagkakaunawaan naman kami. Kahit kami nagkakameron ng tampuhan o whatever, para bang magkakadugtong na kami ng bituka namin na hindi na namin kailangan pa siguro mag-sorry sa isa't isa o magpaliwanagan. Simula nung hindi na ako nagpo-post, wala naman akong naririnig from them. In fairness naman sa kanila, wala naman silang sinasabi na anything na makakasakit sa akin. At ako naman siguro yung naunawaan nila kung saan nanggagaling naman yung pinagagalingan ng lahat. Kaya nga, mas binavalue ko yung mga panahon na magkakasama kami, masasaya kami, at hindi ako matututong mag-vlog kung hindi din dahil sa kanila. Kaya ang dami kong ipasasalamat sa kanila at ako naman ang magtutuloy ng mga pangarap ko ay si Rams. Yan, ganun lang siguro po ganun din. Kasi wala naman akong binitawang masasakit na salita sa kanila o hindi kami nagkameron ng point na alam mo na nagbatuhan ng masasakit o hindi kami nag-burn ng bridge sa isa't isa. Kahit kayo, wala kayo ito. Nanay ko lang tapos tatlo tayo. Pero tinuloy kong kumanta. Para hindi ako mapahiya sa mama. Kasi naniwala ako na madaming tao. Pero 3 taong dumating kasama kang nanay.
Yun. Kaya tutuloy ko yung pangarap ko kasi sabi ko, kakayanin ko to kasi naniniwala ang mama ko, naniniwala ako sa sarili ko. Hanggang sa dumating yung Revival King concert sa Newport, sold out ang tickets. Tapos kayo, mga kaibigan ko, dito kami lahat sa akin. Kaya pinagpapatuloy ko yung pangarap ko kasi nasama ng pinagdaanan ko. Hindi alam ng tao, yan ang ganyan ako. Kaya tuloy-tuloy ako kasi kahit may nag-approach sa akin na makikipag-collab sa akin, walang bayad, okay sa akin. Hindi ako nagiging madaman kasi pinanggalingan ko yung ganung buhay, walang pumapalis. Salamat po. Thank you.